Alright mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Muli, shout out po sa lahat. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So unahin natin mga kababayan, ito pong usapin na kung saan itong si Sara Duterte ay nangangampanya. Alam nyo naman yan, no? Aside sa patuloy niyang paninira sa ating administrasyong Marcos, sa ating first couple, inilalako niya rin yung padapa ng mga senator ng kanyang ama, Duterte plus 2. Yung plus 2 niya, mga kababayan, si Villar at si Aimee Manotoc. Yung namang tatay niya at yung mga kapatid niya, ang kinakampanya, Duterte plus 2 na si Hunasan at Kerubin. O tingnan nyo nga naman, hindi sila unison. Pero ito po ang matinding sinabi ng inyong tukmol at taing Vice Presidente. Sinabi niya na ang Duterte daw, no, ay pag nanalo ang mga yon, majority of them pag nanalo, ipagpapatuloy lang daw nila ang ginawa o nasimulan ng kanyang ama na ngayon ay natutulog at nakahiga doon sa dahig. Bakit ba lagi mong sinasabi doon nasa dahig? It rhymes with sahig. Nakahiga sa sahig. Si Digong. Ano pa nga gagawin doon ni Digong, mga kababayan, di ba? Hihiga, babangon, magbabanyo, manonood ng TV, gano'n, no? Gawaing preso Pero anyway, ang sabi ni Tukmol at taing Vice Presidente ng bansa na mga kababayan na ipagpapatuloy lang daw po ng Duterte at yung dalawa pa, kung sino man yung dalawa na yon sa apat, yung nasimulan daw ni Digong. Ano yon? Yun daw pong peace and order. So ibig sabihin pala, wala palang kapayapaan at walang kaayusan sa bansang Pilipinas? Really? So iyan po ay isang pangmamaliit sa hanay ng kapulisan, sa hanay ng kasundaluhan. Minamaliit po ni Sara Duterte ang mga kapulisan at kasundaluhan, yung tinatawag na men and women in uniform, dahil wala daw pong peace and order sa bansa, no? Kumbaga pang-aalipusta, pagsira sa administrasyong Marcos. So ibig pala sabihin, patuloy lang yung EJK? Di ba mga kababayan? Yun ang gusto niyang patungkulan Kasi yung tatay niya, sa peace and order, inilatag ang war on drugs. Ano nangyari? Ano nangyari? Libo-libo ang nangamatay na mga sinasabing allegedly suspect di umano na mga tulak, na mga nagbebenta, na gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Hindi lang yun. Ang mga nabiktima pa ay mga inosenteng kabataan, mga musmos, pero wala pong pagsisisi ang mga sangkot dito sa peking war on drugs ng EJK na ito. Ngayon sasabihin ni Pusit, yung tukmol ninyong Vice Presidente, na ipagpapatuloy lang ng mga ito ang peace or order. So patuloy ang pagpatay sa mga kapwa Pilipino. So patuloy ang pagbaliwala sa human rights ng bawat Pilipino. So patuloy ang pagbabaliwala sa sagradong buhay ng bawat Pilipino. Ganon po ba, tukmol na Vice Presidente ng bansa? Hindi nga natapos ng tatay mo Hindi matagumpay ang kanyang peace and order sa patuloy na pagiging diktador, sa pagbabaliwala sa karapatang pantao ng mga Pilipino. Nais ninyo talagang pumatay ng kapwa no Pilipino? Kayong mga senador? O ano gagawin ng senador? Peace and order? Paano? Sila na lang ang magpupulis? Sila na lang ang
magmimilitar, ganon. Hindi po nila trabaho yan. Tanga talaga ito, no? Napakabobo talaga nitong tukmol na vice presidente na ito. Peace and order ay trabaho po ng ating men and women in uniform, pulis at kasundaluduhan. Ano ba ang trabaho ng senador? Si Bato nga, oh, nasa committee ng Dangerous Drugs Board siya sa Senado, siya ang chairman. Anong naipanukala niyang batas? Anong naamendahan niyang batas para sa mga Republic Act na mga dangerous drugs? Wala. Ano? Tapos papasok pa kayo ng senador ng padapa ni Digong? Hindi po totoo yan. Hindi trabaho ng senador ang peace and order. Ang trabaho nila ay magsulat ng batas para pagtalunan at ipasa at ibigay sa lamesa ng Pangulo. Ngayon, ang mag-i-enforce ng mga batas na yan ay ang ating judiciary at mga kapulisan, otoridad. 'Di ba? Ang numero unong gagawin ng mga padapa senators na ito, mga kababayan, kung sakaling manalo sila, is to protect the interest of the Duterte. Isalba si Pusit sa impeachment. Even though sinasabi ng tukmol ninyong vice presidente na hindi yun ang gagawin sa kanya, na ready siyang harapin ng impeachment niya. No way! Kung ganun pala, bakit mo ikakandidato yan? Bakit pipilitin mong manalo sila? Bakit inaasa mong manalo sila? Para sa peace and order ng tatay mo? Wag mo kaming ululin, wag mo kaming utuin. Hindi kami katulad ng mga minions ninyong mga tae at mga tukmol na katulad ninyo. 'Di ba? Inuutulan kayo. Ang number one goal niyan ay siraan ang administrasyong ito at iligtas siya sa impeachment trial. Yun lang po yun. O ano ang sabi ng survey sa mamamayang Pilipino? More than 60% gusto ng impeachment mo, yung trial. Gusto rin nilang makita ang tatay mo na humarap sa ICC. Doon mag-trial. Pero ang tanging saving grace ninyo ay itong mga senador. Tingnan natin sa A12, mga kababayan. No? Huwag nyo pong iboto lahat ng ine-endorso ni Pusit, lahat ng ine-endorso nung nakakulong doon sa dahig, whether sa PDP or yung mga independente na mga kandidato tulad ni Hunasan, ni Kirubin, ni Busita, ni Willie Revillame, at yung iba pa na merong tie-up sa mga Duterte. Wala pong gagawin niyan kundi magbabayad ng utang na loob, hindi po para sa taong bayan. Ang utang na loob ng mga yan ay sa mga Duterte, even though kayo ang bumoto. Uunahin nila ang interest ng mga Duterte, kaya huwag kayong maniwala na gagawin nila ang peace and order. Bakit? Sila ba ang magbabarangay tanod? Sila ba ang lilibot sa mga kalye, manghuhuli ng mga illegal, mga kriminal, mga allegedly suspect? Hindi po. Uupo lang yan sa kanilang mga malaerko na opisina sa batasang pambansa. Ganun po yan. Magmamayabang doon, magmamalaki doon dahil mambabatas na sila. Tapos bayad utang sila sa mga Duterte. Kasi ang Duterte naniningil ng utang na loob. Imbis na may utang na loob sila sa mamamayang Pilipinong bumoto sa kanila, hindi po. Ganun po yan. Kaya ito, ang allegiance ng mga yan, hindi po yan pro-Philippines. Hindi nga nila masabing pro-Philippines sila eh. Ano sila? Tamil-mil. Pero baka naman funded sila ng China, di ba? O ibasura nyo po yan dahil si Sara Duterte ay basurahan. Diyan nyo siya ilagay sa basura. Mga basura ang mga yan. Dahil si Sara Duterte ay isang dumpster, tapunan ng mga nabubulok na basura. Yung mga mga tae ng lipunan. O ngayon, punta tayo dito sa common law wife ni Digong. Yung common law wife ni Digong nagsalita sa isang campaign rally kasama yung kanyang wake and bake na anak. O kung ano-anong pinagsasabi doon, pero ito nabigla kayo. Ini-endorso nila si Salvador, si Ipe Salvador. Isang artista, walang alam. Pero sabi ni common law wife, subukan ninyo. Matino ito. Really? Sumubok na po kami. Miss Common Law Wife.
Sumubok na kami kay Robin Padilla. Nakita namin kung ano meron si Robin Padilla, tukmol. Hawa-haba po sila mga kababayan. Mga airhead po, walang laman ng utak. Tignan nyo, si Robin Padilla nagsasalita ng hindi alam ang pinagsasabi. Bakit? Damdam Dumb and dummier. Pag pumasok si Ipe, pumasok si Rebillame, anong tawag sa tatlo? Dumb, dumber, dumbest. Yung tatlong bugok na itlog, dumb, dumber, dumbest. Sabi pa ni Common Law Wife, pinsan niya daw pala si Ipe Salvador. Really? Pinsan mo pala si Ipe Salvador? Wow, palakpakan. Wala kaming pakialam kung ano mo si Philip Salvador. Kung tahan mo siya or kasin mo talaga, wala kaming pakialam. Hindi pa rin namin siya iboboto. Hindi pa rin namin siya isusulat sa balota kasi wala naman siyang magagawa at wala siyang nagawa. Yun na lang pamilya niya. Ano? Ano niya lang pamilya niya? Ano? May naitulong ba siya? Ano ang sabi ni Gloria Diaz? Unahin mo muna yung anak mo bago ang bayan. Yun ngang anak mo, hindi mo naayos. Paano mo aayusin ang malaking problema ng bayan? Mag-hire ka ng maraming resource person, mga advisors, di another gastos ng bayan. Di ba? Nako, Diyos mio mga kababayan. Kung ano-anong pinagsasabi ni Common Law Wife, pinsang ko po ito, subukan ninyo. Matino ito, wala. Yun lang ang masabi mo, subukan daw. Ano yon? Try it first. Parang testing muna bago nyo bilhin. Parang libreng taste test. I-take home nyo muna. Tingnan ninyo kung matino at magaling. Okay ba? Okay, sige. Iuwi nyo na ng tuluyan. Ganon? Common Law Wife? Parang nagbibenta ka lang ng pagkain, may pre-taste? O inumin, may pre-taste? Subukan mo, masarap yan. Di ba? Ganun ba ginawa sa'yo ni Digong? Nagtatanong lang. Nagtatanong lang. Sinubukan ka muna ba ni Digong? Na, walang masabi, subukan daw. Para lang nagbebenta ka sa Divisoria bili na kayo, banig. Kaya nito, 20 katao. Oo, lahat kayo kasi sa banig na ito. Yun nga lang, patayo ang tulog ninyo. Subukan nyo, banig na ito. Matibay ito. Yung humiga, wala na, pero yung banig, okay pa. Diba? Pasensya naman Subukan daw kasi matino. Bakit si Robin? Ganon din matino daw. Sino pa? Si Bongo, matino. Ano nangyari? Basta matino, subukan. Wow, ang galing, ang talino ni Common Law Wife mga kababayan. Isa rin tong tukmol. Hawa-hawa sila mga kababayan. O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.